something created is related to other created things. May kaugnayan po. Ang pag-aaral ko po ng salita ng Diyos, nagbigay sa akin ng konklusyon na mayroong isang mahalagang creation ang Diyos na para sa Kanya on top of every creature. Basahin natin ang Hebreo, Kapitulo 2, versikulo 6. Ngunit pinatunayan ng isa sa isang dako na sinasabi, ano ang tao upang siya'y iyong alalahanin? O ang anak ng tao upang siya'y iyong dalawin? Siya'y ginawa mong mababa ng kaunti kaysa mga anghel. Siya'y pinutungan mo ng kaluwalhatian at ng karangalan. At siya'y inilagay mo sa ibabaw ng mga gawa ng iyong mga kamay. Nasa ibabaw po ng lahat ng gawa ng kamay ng Diyos, yung tao at saka yung anak ng tao. Sabi dun sa unang talatang binasa, ano ang tao upang siya'y iyong alalahanin? O ang anak ng tao upang siya'y iyong dalawin? Merong isang lingkod ng Diyos nung una na nagsabi noon, ano ba ang tao upang siya'y iyong alalahanin at ano ba ang tao na upang siya'y iyong dalawin? Si David ang may sabi noon sa 8:4 ng awit. Ano ang tao upang iyong alalahanin siya, at ang anak ng tao upang iyong dalawin siya? Sapagkat iyong ginawa siyang kaunting mababa lamang kaysa Diyos, at pinaputungan mo siya ng kaluwalhatian at karangalan. Iyong pinapagtataglay siya ng kapangyarihan sa mga gawa ng iyong mga kamay. Iyong inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Yun. Ganun pala ka-espesyal ang tao sa Diyos, kapatid. Ano? Bagaman siya'y mababa ang kapangyarihan kaysa anghel, sa balor, mas mataas siya sa anghel. Kasi inilagay siya sa ibabaw ng gawa ng kamay ng Diyos. Ang tao, napakahalaga sa Diyos. Kasi talagang ang tao para sa Diyos, higit sa lahat ng kanyang mga nilikha, napaka-espesyal ng tao. Ngayon, dahil dyan sa tao na yan, gagawa siya ng tao, nag-iisip siya. Siyempre, nag-iisip ang Diyos noon. Ano? Gagawa siya ng tao, saan niya lalagay? Lalagay niya sa isang tahanan. Saan ang tahanan ng tao ayon sa Diyos? 17 ng gawa, kapatid na Lot, versikulo 26. At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa. Ang tao, ang tatahanang ginawa ng Diyos, ang lupa, ang earth, the planet earth. So the Bible tells us specifically what is the destined habitation that God prepared for man. Ang kanyang pananahanan ay ang earth, the planet earth. Ngayon, sa sunod na tanong, planet earth lang pala ang kailangang tahanan ng tao. Bakit merong Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus? Bakit may mga galaxy, no? Maaari ganun ang ibig sabihin na yung kalawakan, napakalawak, para saan yun? Para sa tao po yun sabi ng Diyos ginawa niya para sa tao lahat bakit kailangan? Kasi yung earth, pag siyang mag-isa lang, tapos nandun yung araw para tumanglaw, para magbumuhay ng halaman, nag-iisa ang earth, mapanganib na yung earth na yon ay higupin ng araw. By the principle of gravity, pagka walang ibang gravitational pull na hahawak sa mundo para manatili siya sa lugar niya, ang mangyayari, dadating panahon hihigupin ng araw yon kasi ang araw ang may gravitational pull na malakas Pero naglagay ang Diyos ng balancing factor para ang Earth in space ay hindi mawala sa lugar. Naglagay siya ng mga outer planets. Ang inner planets kasing tinatawag, yung mga malapit sa araw. Yung outer planets, yung malayo sa araw. Yung balancing ng gravitational pull
at saka yung movement ng solar system in consonance in relation to the Milky Way galaxy, yun ang nagmamantini ng lugar ng mundo kung saan siya dapat na umikot, no? Yung gravitational attraction ng ibang mga heavenly bodies. Ba't naman kailangang may Milky Way? Kasi yun naman ang magme-maintain ng posisyon ng solar system. Bakit naman meron pang kailangang ibang galaxy? Yun naman ang magme-maintain ng posisyon ng Milky Way galaxy to make the Milky Way galaxy in a stable position. Kaya kinailangan ngayong lawakan ng Diyos. Parang ganito lang yung kapatid, ano? Para maintindihan lang po sana ng mga tao. Ganito. Ikaw ay may bahay. Ang totoo, kailangan mo lang naman sa bahay, kung magtatrabaho ka sa bukid, isang kwarto na doon ka matutulog. Magtatrabaho ka sa bukid Maliit lang na kwarto, pwede ka lang mabuhay. No? Pero bakit lumalaki ang bahay? Kasi dahil sa pangangailangan. Kung ang tao dumudumi, kailangan maglagay ka ng kasilya sa bahay. Dahil kung lalabas ka para dumumi sa bukid, kung umuulan at saka kung maginaw, di mangingiki ka ng ginaw doon, tumatay ka doon sa bukid, magyayelo yung katawan mo. Kaya kailangan yung sa bahay mismo, magkaroon ka ng kasilyas. Lalaki ngayon ng konti ang bahay, magkakakasilyas kailangan mo magluto. Kaya magkakakusina, di ba? Kailangan mo pagka dadating ang bisita, meron kang pagtatanggapan, maglalagay ka ng sala at saka bukod sa sala, pagkatapos yung mag-usap, yung bisita ay ayaw umuwi, dapat bigyan mo rin siya ng room. Kaya may guest room. Kaya lumalaki ang bahay dahil sa pangangailangan. Ganon din yung pagkakagawa ng Diyos sa kalawakan, lumaki ng lumaki para sustinihan yung galaw ng mundo para sustinihan ng buhay ng tao. Ang isa pang dahilan, kapatid, ang isang paniwala ko, pinakikita ng Diyos ang lawak ng kanyang kapangyarihan sa kalawakan. Para maniwala kang yan, hindi lang basta yan lumitaw. Ginawa talaga ng Diyos yan intentionally for us to understand His great powers. 19:1 ng awit, kapatid na Daniel, hanggang 2. Ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at ipinakikilala ng kalawakan ang gawa ng kaniyang kamay. Sa araw-araw ay nagbabadya ng pananalita at sa gabi-gabi ay nagpapakilala ng kaalaman. Ang kalangitan ng wika ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. Ang kalawakan ang nagpapakilala ng gawa ng kanyang mga kamay. For us to realize na yung gumawa sa atin, isang napakamakapangyarihang Diyos. Kasi pagka na-realize natin napakamakapangyarihan niya, mag-a-add yun, makakaragdag yun sa ating obedience and respect. Tingnan mo nung senador pa lang, nilirespeto na siya. Pero nung maging presidente siya, mas siyang nilirespeto. Ganon. Habang lumalaki ang kapangyarihan, ang sakop, nilirespeto ng tao. Ganon din ang Diyos. Kaya lumalawak ang mga bagay, para ipakita ng Diyos sa tao na ma-realize natin na there is somebody who exists that is of a vast, an endless power and force. He is the source of all forces that exist. Pagka na-realize natin yon, matututo tayo ng obedience, ng takot, ng respeto, ng pagkilala. Yun po ang mga mensahe ng mga talata ng Biblia, kapatid.